Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang napanood kong Facebook reel. Si Vice Ganda ito ng ABS-CBN. I think sa non-time show nila na It's Showtime. Pinag-uusapan nila yung tawag niya pagnanakaw ng pera ng mahirap, yung PhilHealth ba na ginamit kung saan-saan. Napakatapang ang pagpapahayag ni Vice Ganda nito. Salamat naman at nagigising na sila sa katotohanan, ano? Kahit alam natin, may-ari ng ABS-CBN si Speaker Romualdez na, kailang itong Vice Ganda baliwala. Kung ano ang tama, yun sinasabi niya, awang-awa siya sa mga mahirap. Pinagnanakawan nilang mga mahirap. Ito, pakinggan natin. Ikaw ka palang ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing katimonyo nyo. At yung katimonyo nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan nyo magdudusa sa ginawa nyo mga walang yakal. Pati mga kaapu-apuhan nyo magdudusa sa ginawa nyo mga walang yakal. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman natutulog yung mga adik din. Mga adik. Ang sama, galit talaga ako sa kanila. Oo, kaya alam mo, ako kahapon, kausap nga namin ni Carlo yung kasama namin sa bahay. Tapos pinapaliwanag na namin, parang nakakalungkot na ihuhulog mo yung, syempre ikaw ang maghuhulog para sa kanila sa PhilHealth nila, di ba? Tapos yung iba pa, parang isipin mo, iniipon natin to ng ilang buwan, ilang taon, tapos malalaman mo, ganun, may kumuha, di ba? So parang nag-iusap kami, ano kaya, ipunin na lang natin sa bangko. Alam mo ba na mapupunta sa'yo? Sobrang sama. Kaya minsan yung may isip mo, kung na kaya ako magbayad, takbuhan ko na lang kaya ito obligasyon kasi nanakawin lang naman nila. Diba? O, alam mo, maliman yung nararamdaman ko, pero for me, you don't deserve compassion. Nakakalungkot. Deserve nyo ang galit ng lahat ng tao dahil ang sama talaga, no? Ulitin natin ha. Alam mo yung magnakaw ka palang ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing katimonyo nyo. At yung katimonyo nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan nyo magdudusa sa ginawa nyo mga walang yakal. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman natutulog yung mga adik din yung mga yan. Adik. Ang sama, galit talaga ako sa kanila. Oo, kaya alam mo, ako kahapon, kausap nga namin ni Carlo yung kasama namin sa bahay. Tapos pinapaliwanag na namin, parang nakakalungkot na ihuhulog mo yung, syempre ikaw ang maghuhulog para sa kanila sa PhilHealth nila, di ba? Tapos yung iba pa, parang isipin mo, iniipon natin to ng ilang buwan, ilang taon, tapos malalaman mo, ganun, may kumuha, di ba? So parang nag-iusap kami, ano kaya, ipunin na lang natin sa bangko. Alam mo ba na mapupunta sa'yo? Sobrang sama. Kaya minsan yung may isip mo, kung na kaya ako magbayad, takbuhan ko na lang kaya ito obligasyon kasi nanakawin lang rin naman nila. Diba? O, alam mo, maliman yung nararamdaman ko, pero for me, you don't deserve compassion. Nakakalungkot. Deserve nyo ang galit ng lahat ng tao dahil ang sama talaga, no? Deserve nyo ang galit ng tao. Yes! Grabe, nagkakaisa na ang taong bayan. Kasi paglapastangan sa mahirap, mabuti na lang at may Supreme Court pa tayo na last bastion of democracy. Ayun, katatapos lang yung ilan na ba yun? Third oral arguments. Nako, mismo na ang isang Supreme Court Justice, si Justice Joseph Lopez, ikininto niya yung masamang karanasan niya sa PhilHealth. Pero mo, 7 million pesos ang gastos niya sa ospital. Ang ibinigay lang ng PhilHealth sa kanya, 50,000 na nasa 2% lang. So kung nagawa nila yon sa isang justice sa Supreme Court, talagang baliwalain nila ang mga pobreng tao. Grabe, hindi mo maramdaman yung tulong eh. Tapos, ang nakakainis pa, may pahayag si Finance Secretary Ralph Recto na kung iutos daw ng Supreme Court na ibalik yung 60 billion, yes, ibabalik. Kailang sa 2026 budget daw, isasama nila.
So kung kukunin nila sa budget sa 2026, sino ang nagbayad? Di ba taong bayan pa rin? Tayo pa rin. Ginigisa po tayo sa ating sariling mantika. Ginastos nila yung 60 billion kung saan-saan. Oh, sabi nga ni Justice Amy Lazaro Javier, bakit nyo ginamit ang pera ng PhilHealth, pinundo nyo sa mga tulay, sa mga kalsada na meron namang pundo? Bakit nyo pakialaman? Ay, grabe. Oh, yun. Lumalabas, wala na yung pera. Nagastos na eh. Willing silang ibalik, kailang kukunin din nila sa atin. Kaya, ano ba? What is happening? Ay talagang magagalit ka. Oh. Tingnan mo, sa galit ng taong bayan. Ito na, ang administrasyon ito, pabulusok na yung ratings ng Pangulo. Including na rin ang Speaker of the House, including ang Senate President. Yung pinaka-latest na survey ng Publico sa Asia, dive-nose talaga ang rating nila. Except kay BP Sara tumaas. Ito na daw yung pinaka-mababang trust and satisfaction rating ng isang nakaupong president. Biruin mo yan, wala pa siyang 3 taon, 14% na lang ang nagtitiwala sa kanya. At ang hindi nagtitiwala sa kanya, 63%. So, ano pa? Ang mapapala nila kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya, tama yung sabi ni Vice Ganda, deserve nila ang galit ng taong bayan. So, yung budget pa ng 2025, ang dami. Ito lang ang administrasyon na pinakamaraming naisampang kaso. So, 3 petisyon na ang naisampa sa Supreme Court. Laban dito sa most corrupt budget in our nation's history. So, makakatulog pa ba sila ng mahimbing? Hindi man daw natutulog dahil aadik ang mga yan, sabi ni Vice Ganda. Nako, baka sisantihin siya ng ABS-CBN management yung ganyang salita niya. Anyway, mayaman naman si Vice Ganda. Saludo tayo kay Vice Ganda sa kanyang pagpapahayag ng tamang hinaing ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang ating monetization sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Inilasin na panalangin, no? Sige, sir. Sa Ginoo. Ato po yung ginulukuan.